Welcome to Donmar TV News Channel. Guys, grabe. Grabe talaga itong pangyayari sa Manila, guys, sa ginawa ni Mayor Isko Moreno. Diba? Matatandaan natin, guys, na itong si Mayor Isko Moreno ay todo ang banat kay Bongbong Marcos, diba? Tungkol sa estate tax. Ngayon, ito pala ang ginawa nila ni Vice Mayor Lacuna at Mayor Isko Moreno sa Divisoria. Okay? Panuuri natin itong balita ng SMNI tungkol kay Mayor Isko Moreno sa ginawa nila sa Divisoria. Kayo nang humusga, guys. You watch the video at mag-comment kayo ano ang reaction nyo tungkol dito sa ginawa ni Mayor Isko sa Divisoria. But before I will play this video, guys, like and share this video, okay? Please, I'm begging you guys to like this video para kakalat itong video na ito para malaman natin ang katotohanan tungkol sa mga tatakbong presidente ngayong eleksyon, especially itong si Mayor Isko, okay? Let's play the video, guys. Huling-huli itong si Mayor Isko Moreno dito sa balitang ito. Okay, let's play the video. Pumalag ang mga vendor ng Divisoria Market na naging pahayag ni Manila Vice Mayor Hani Lacuna sa isang interview nito kamakailan ukol sa pagbebenta ng Divisoria Market. Ayon sa Divisoria Public Market Credit Cooperative, nililihis lang umano ni Lacuna ang publiko mula sa katotohanan. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita live. Jason. Sherwin, magandang gabi. Pawang kasinungalingan lamang daw ang sinabi ni Vice Mayor Lacuna sa isang interview kamakailan tungkol sa pagbebenta ng Divisoria Market at muling iginiit ng isang grupo ng mga vendors na ang pagbebenta ng Divisoria Market ay hindi dumaan sa tamang proseso. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi ni Vice Mayor Hani Lacuna pangan sa isang panayam nito kamakailan tungkol sa totoong nangyari sa bentahan ng Divisoria Market. Ito ang pagbibigay diin ng Divisoria Public Market Credit Cooperative sa isang press conference nito sa Maynila ngayong araw. Ayon kay Manuel Plaza, chairman ng Paralegal Services ng grupo, walang kinalaman ang dating mga mayor ng Manila sa bentahan ng Divisoria Market. Malinaw naman po dito sa deed of absolute sale na naipagbili po ang Divisoria Public Market ngayong lampong October 16, 2020. Ipinagbili po ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Klarong-klaro, guys, ha? Binenta ang Divisoria without letting the people or the public know na ibibenta na pala ang Divisoria. At ang mga rason nila na bakit nila ibinenta dahil raw sa pandemya. Ano ba naman yan, Isko? Kay Mr. Palpak ka rito, Isko. George Jura, Chairman ng Pistina Holding Corporation, ang Divisoria Public Market, sa halagang 1,446,900,000. Grabe. Kaya po, base dito po sa ating deed of absolute. Ito ba ang kandidatong iboboto nyo? Itong si Mayor Isko? Ha? Ako, kapag ito'y nanalo at ito'y magiging presidente natin sa Pilipinas, ewan ko lang kung anong gagawin niya sa Pilipinas. Sa absolute sale, malinaw po na ating ipinararating po sa inyo ang tunay na may kinalaman sa bentahan ito ay ang kasalukuyang administrasyon. Kawawa, oh. Kawawang-kawawa talaga itong mga vendors ng Divisoria, guys. Dagdag ni Plaza. Ayan. Alam mo, Mayor Isko, ang yabang mo pa. Ha? Dapat harapin mo itong mga vendors, Mayor Isko. Bakit hindi mo sila haharapin? Haharapin mo ito. Sagutin mo itong mga tanong ng mga vendors. Bakit hindi nyo pinaalam sa mga vendors o sa mga lahat ng tao sa Manila na ibibenta para ninyo yung Divisoria?
Grabe ka naman, Isko. na hindi rin daw magkakaroon ng kapangyarihan si Mayor Isko Moreno Domagoso na ibenta ang nasabing lugar kung hindi binigyan ng kapangyarihan ng Konseho ng Maynila sa pamamagitan ni Vice Mayor Lacuna. Pinasinungalingan rin ng Yan si Vice Mayor Lacuna. Pareho lang kayo ni Mayor Isko. grupo na wala ng kontrol ang Manila LGU sa naturang palengke dahil simula noong 1992 hanggang October 2021, anila may representante ang City Hall upang mamahala doon at mangolekta ng mga fees. Mayroon aniya silang mga pinanghahawakan ng mga resibo na kanilang pinagbabayaran dito. Muling iginiit ng ilang Divisoria Market vendors, lugi na lugi ang lungsod sa pagbenta ng palengke dahil ayon sa Deeds of Absolute Sale, pinagbili ang Divisoria Market sa halagang 13,000 pesos kada square meter. Anila, umaabot ng 26,000 pesos bawat taon ang kabuwang binabayad ng bawat tindahan sa City Hall. At ang sukat ng bawat tindahan, mayroon Patuloy ang katotohanan talagang umiiral. Okay? Unti-unti nang lumabas ang katotohanan, Mayor Isko. 2.25 square meters. Ang ibig sabihin na ibenta ang bawat tindahan anila sa halagang 29,500 pesos lamang. Dagdag nila ng 26,000 pesos na koleksyon ng City Hall sa mga manininda taon-taon, pinagpalit sa halagang 29,500 pesos na bentahan ng bawat pwesto. Mas malaki ang mawawala. If it's under BOT after 25 years, if it's not renewed, sa gobyerno na po, sa ating mga taga-Maynila na po, ang lupa, building, at lahat ng nakatayo doon. Isosoli po yun sa City of Manila. So, what do you think? Ayon pa sa grupo na walang katotohanan na dumaan sa tamang proseso ang bentahan sa Divisoria Market dahil hindi nagkaroon ng public hearing at hindi rin kinonsulta ang mga vendors Walang sa public bentahan hearing. ng public Ayan. market. Binigyan Booking, din ng mga ito booking kayo mas ngayon. pinahalagahan pa ng LGU ang mga hayop sa Manila Zoo kaysa sa kanilang mga pamilya na umasa lang sa kanilang kita sa pagtitinda sa palengke. Mayor Isko Francisco Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, Councilor Joel Chua, Kawawa. Councilor Jong Isip. Masigit po bang mas mahalaga pa ang buhay ng mga animals na nakatira doon sa Manila Zoo kaysa sa buhay naming mga maliliit na vendor sa Divisoria Public Market? Yun po ba ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami po ay tatanggalan nyo ng hanap buhay. At ang mga animals doon sa Manila Zoo, ay binigyan niyo pa na mas maayos na matitirahan kaysa po sa aming mga tao. Sino po ang higit na mas mahalaga? Mayor Isko, Vice Mayor Hani Lacuna. Sabi niyo po, ang malasakit niyo sa tao, ganun lang. Saan-saan po kayo nakakarating na probinsya? Kami po hindi nakikipaglaban sa inyo. Nung una po naming nalaman to, lahat na po ng pakiusap, hiniling namin sa inyo, bigyan niyo kami ng pansin. Pero hindi nyo kami naririnig. Serbisyo publiko po kayo. Hindi po kami nakikipaglaban. Karapatan lang po namin. Binenta nyo na nga po kami ng palihim. Tapos kami pa po pinalalabas yung masama. Sabi nyo, malinis intensyon nyo, makakain ng tao. Malinis ba intensyon nyo, hindi nyo kami sinabihan? Yan, Kung malinis sapul. intensyon nyo, maintindihan namin kayo eh. Kasi kung sinasabi nyo may puso Sagutin niyo to, Mayor Isko. kayo, may puso rin lalo naman kami. Dahil kami yung mga nasa baba. Muli namang iginiit ng Manila City Government na ang nangyaring bentahan ng nasabing lote ay legal at dumaan sa tamang proseso. Ayon sa LGU, na batay sa pag-aaral ng Asset Management Committee, mas makakabuti sa financial standing ng LGU na mai-dispose ang nasabing lote upang kagyat na matustusan ang gastusin sa kinakaharap na pandemya. Dagdag ng Manila City Government na ang pondong nalikom sa pagbenta ng nasabing lote ay ginamit sa pagpapatayo ng mga COVID-19 hospitals, pagbibigay ng ayuda, food boxes, mga gamot, bakuna at iba pang gastusin panlaban sa COVID-19. So again mag-react ako, magkomentaryo ako sa balitang ito according to as a normal citizen ng Pilipinas. Again, disclaimer, hindi ako political expert, hindi ako nagmamagaling at ako
normal na tao lamang dito sa Pilipinas. Okay, reaction ko lang. Alam mo, Mayor Isko, obvious na nabenta na itong Divisoria. Sa akin lang, kung totoo itong mga sinasabi ng mga vendors, bakit hindi mo pinaalam sila bago mo ito binenta? Baka sabihin mo na binenta mo dahil sa pandemya. Okay? Hindi naman yan rason, Mayor Isko. Ang daming pwedeng paraan para ma-solve ang pandemya. Hindi sa paraang ganito na lugmok na nga yung tao dahil sa pandemya, kinunan mo pa yung ng trabaho, negosyo ang mga taga-Divisoriang vendors. Kawawang kawawa, Mayor Isko. Mayor Isko, sabi mo meron kang puso. Kung meron ka talagang puso, haharapin mo itong mga vendors. Mayor Isko, harapin mo itong mga vendors at susolusyonan mo itong mga hinaing nila. Dahil masakit sa kanila ang ginawa mo. Hindi ito dapat gawin ng isang tatakbong presidente. Nakaka-discourage ka na talaga, Mayor Isko. Sa aking pananaw, yabang mo pa. Umasta. Plus, ito pa yung balita na sana, Mayor Isko, sagutin mo itong mga hinanaing ng mga taga Maynila. Mga tauhan mo ito. Okay? Mga tauhan mo ito. Malapit na ang eleksyon. Kung gusto kang ibuto ng taong bayan, harapin mo ito. Give us a better solution to this problem. Na merong clarity kung paano mo itong, pero i-ignore mo lang itong mga taong ito. Wala na akong believe sa iyo. Kawawa ang kawawa talaga. Okay? Yan, reaction ko yan, but that's my own opinion. Okay? It's my own opinion. Nagre-react lang po tayo sa balita ng SMNI. Okay? That's my reaction. So, sa mga viewers ko, mga BBM supporters, o hindi man BBM supporters na nanood dito sa video ko, please vote wisely. Okay? Like and share this video para kakalat ito. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, sa friends and families natin, para malaman nila ang mga galawang pampolitiko na malapit na ang eleksyon na dapat nating tuntunan itong mga galaw ng mga politiko kagaya nito. Okay? I'm begging you to like this video and share para aabot ito sa maraming tao. Okay? So, yun lang po guys. Please be careful with your vote. Especially na yung nasa labas na sa OFW nag-vote na ngayon. Please vote wisely. Di tayo dapat boboto sa mga politikong kagaya nito. Okay? Vote wisely. So, please subscribe to my channel, Don Mart TV, and follow to my Facebook page, Don Mart TV, para updated kayo sa mga balitang kagaya nito. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos. At sa lahat ng mga viewers ko sa Pilipinas man o sa labas ng Pilipinas, have a good day, have a good night, and sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At always tune in to Don Mart TV para updated kayo. Okay? So God bless everyone. See you in my next video.